Dito na naman po tayo, no? Good morning everyone. Lalo-lalo na po sa ating mga kababayan. Saan man kayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa inyo lahat. Diyan din po sa ating mga kababayan sa ibang lugar, kagaya na po sa ibang bansa. Ayun po, nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At huwag na huwag niyo pong pabayan ng inyong sarili. Hindi po basta-basta ang may walay sa ating mga mahal sa buhay. Pilitin man natin, sikapin, kung wala din man nangyayari. Mag-isip na lang tayo na ibang paraan. Yes, no? Ito po pala ang sulat ni hindi sulat. Message pala. Sulat na naman eh. Ay, ito po ang message ni Ma'am Annabel. Yes. Yes, good morning po sa iyo, Kuya EG. Lalong-lalo na po sa inyo mga suging subaybay. Ako po'y nagpapasalamat at umaasa na sana po isa ako sa inyong guest araw na ito. Yes talaga. Parang live ba? Tawagin niyo lang po ako sa pangalan na Annabel Coyayji. 31 years old at kasalukuyan ngayon na trabaho dito sa Davao. Kala ko ikaw pa sa Davao pala. Siguro niyan, Coyayji, pwede po ipatugtog niyo muna ang aming team song na okay na. Ang team song ko, Gina, tayo lang dalawa, no? Pa-request pa ako. Sige, nag-request pa. Okay, para kay Mama Nabil. Laging naalala sa tuwing nag-iisa ang mapait kong nakaraan na mahirap kalimutan. Ang tanong ko sa sarili, bakit ba nagkaganon? Oh, nalilito ang isip ko. Ngunit muling inuhay niya ang puso at damdamin na dati laging nag-iisa at ayaw na sa mundo. Buhat nang dumating siya, ang buhay
Go. Ngayon ay Eh! Okay. Umpisa na natin to, Mama Nabil, no? Kasi natin sa oras. ang aking pagkukusa, ngayon ay naglahong na. Hindi ko inaakala na makamit pa ang ligaya. Okay, salamat sa request ni Mama Nabil. Eh? Okay, yan po, Kuya EG. Ganyan din po ako sa pangalan ulit ni Annabelle. Dito po ako ngayon sa Davao City. Kung saan po, dito ko rin nakilala ang aking kabiyak sa buhay. Lagi na lang din po natin sa pangalan niya si Dan. Yun na po kami, 42 years old. Si Kuya Dan po kay AJ, meron po siyang anak, dalawa, at hiwalay po sa asawa. Ano din po Kuya Dan na dalaga, wala. Siyempre may dalaga bang may anak? Kung saan Kuya AJ ang aming pag-upisa nung mula na nagkakilala kami dito sa Davao. Kaya po Kuya AJ ay nag-pajak. Ako naman po yung Kuya AJ nagtrabaho sa isang bakery na kung saan ay pumapasok po ako sa umaga ng 5 ng hapon. Hindi na po siya lagi na mamasahero kasi gawa po ay kanya po yung pajak-pajak. Ako na lang po lagi ang kanyang pasahero ko AJ na kahit minsan na iwan ko ba kung bakit nagtitiis or naghihintay sa aking pagpasok at sa aking pag-uwi. Hindi ko na alam ko AJ kung nagapamasahero pa siya para makatulong sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero ang alam ko lang ko AJ, lagi po siyang nakaabang at naghihintay sa labas ng aming bakery kung saan nandun ako nagtatrabaho. Yan naman po ay may pangangatawan at medyo may konting itsura. Itsura pa. Yun, hindi ko naman po talaga pinihintay na matagal ang aming relasyon ko AJ. Nung una po noon, araw po ng Lunes, kung saan hinatid po niya ako sa bahay. At nakiusap po sa akin na kung pwede po ba siyang tumuloy sa loob. Ito ay sinagot ko naman ko AJ dahil nga po ay 1 taon at kalahati na kaming nagkakakilala. Umayag na po ako na pumasok sa loob upang makilala ng aking mga magulang. At yun niya, Kuya AJ, hindi rin na nagtagal at pinapasok ko siya at pinakausap ko sa aking mga parents. At nakilala naman niya yung mga magulang ko at nakilala din siya ng aking mama at papa, lalo na po yung aking kapatid. Kasi itong isa kong kapatid talagang napaka-support sa akin. Hindi na rin po Kuya AJ, nagtagal lang kaming mag-uusap kasama po ng aking mga magulang. Bigla po siya nagsabi Kuya AJ sa aking magulang na kung okay lang daw po ba na pakasalan niya ako. Ako naman po ay nagulat Kuya AJ at nabigla sa kanyang sinabi dahil wala naman po sa plano namin na gano'n, no? Hindi ko po alam kung bakit gano'n agad ang kanyang sinabi. Yung bang tipong tao na pumayag ka lang na para iatid sa inyong bahay pero pagdating pala ay iba pala ang kanyang ninanais.
Sino ba naman, Kuya AG, hindi mabigla sa sinabi niya agad na kung okay lang ba sa aking mama at papa na pakasalan niya ako. Papakasal daw niya ako. Ang bilis po ng mga pangyayari, Kuya AG, dahil the time na yun, first time niya po talaga pumunta sa bahay. Pero matagal na po kami kilamig, 1 year at kalahati. Tanong ang aking mga parents kung okay lang ba sa akin at yun ba yung lalaki ay walang pananagutan or anak para ho hindi masira sa bandang huli ang aming pagsasama. Nagot ko naman po yung aking parents at yun, binata siya at walang asawa at nag-iisang anak. Hindi ko nang nagal, Kuya AG, dumating po yung araw na kung saan na hindi ko talaga sukat akalain na bigla ang kasal. Pagkasal po kami, pumayag na rin po ako kasi nakita ko naman kay Adan na masipag, mapagmahal, at maalaga. Hindi na po nagtagal, Kuya AG, kinasal na kami sa araw na yun. At doon ko po naramdaman yung saya at kalungkotan. Kasi una-una, Kuya AG, masaya pala talaga na ikasal ka sa taong kung saan natutunan mo na ring mahalin. At nalulungkot din po ako, Kuya AG, kasi biglaan. Hindi po nagtagal, Kuya AG, sa aming pagsasama, nagkaroon po kami ng isang anak na bibo, malusog, na panganay at walang iba kundi si James. Doon naman po ang kanyang pag-aalala sa akin at alagang-alaga din niya kami kasama ng aming anak. Araw po ng linggo, maaga po siya nagbiyahe kasi nga po kanya naman po yung padyak. Lumalabas po siya ng alas 3 ng umaga, uwi po siya ng mga alas 5 ng umaga. At ayun, gigisingin niya na kami para kumain at padidihin yung amin. Wala po ako masabi sa kanya kabaitan, mapagmahal siyang tao. Ngunit sa kahaba ng panahon ng pagsasama, bigla pong may napansin ako sa kanya na hindi na po maganda. Kasi pag ako dati pumapasok ay sinusundo niya ako ng maaga. At inahatid niya ako ng maaga. Pansin ko na lang po sa kanya, Kuya AG, na hindi niya na po ako ihinahatid sa trabaho. Hindi na rin po niya ako isinusundo sa trabaho. Kasi nga, ang sabi niya, nagdodouble sikap ko siya para po sa akin. Hindi naman po ako nagtanim ng sama ng loob kasi tama naman po siya kasi short po kami sa pangailangan namin, lalo po may anak ko. Minsan, hinihiyaan ko na lang siya. Siya po yung tao, Kuya AG, na hindi mabisyo. Umiinuman pero pakunti-kunti lang. Hindi po siya nagsisigarilyo. At tayo mga Kuya AG, sa araw po ng Miyerkules, nakita ko na lang po ang aking pong asawa na may hinahatid siyang ibang babae. Sabi niya naman niya sa akin na suki na daw niya yun. Kasi binubuhanan daw siya, inibigyan ng babae niya. So, wala lang sa akin, AG. Nagulat na lang po ako kay AG the time na sumakay po ako sa kaibigan niya, Jakero din. At nakita ko yung bahay ng babae. Kasi doon niya hinahatid. At taon naman na dumaan kami, nakapatid mo yung babae at nakita ko. Una siyang pumasok sa loob, Kuya AG,
at binuksan niya yung gate kasi nga para makapasok yung pajak-pajak. Kita ko naman Kuya AG na wala namang dala or ano yung babae, solo lang. Solo lang talaga tumakay sa pajak niya. Dahil nung Kuya AG, hindi na po ako nagtagal kasi sa likod may posting. Nag-abang po ako sa kanya doon upang makita at malaman kung ano ba talaga ang kanyang ginagawa sa loob. Medyo natagalan ako sa paghintay sa kanya, siguro mga 1 oras at kalahati. Before siya lumabas. At sa kanyang paglabas, siyempre kasama yung sikat, pauwi na siya. At sinundan ko siya Kuya AG, hindi ako nagpakita sa kanya. Sinundan ko na siya sa bahay, tsaka naman po ako nagkunwari para sabihin galing ako sa trabaho. Pumasok ako ng bahay at nilagay ko ang aking bag. Agad ko nilarga ang aking. Sa time po na yun Kuya AG, andun din po siya at nanginit din po siya ng tubig para maitimpla ang gatas ng amin. Doon po yung galit at kaba. Baka nagloko na ang aking asawa. Yan, tinimplahan niya yung gatas ng aming anak. At habang pinapadidi ko ang aking anak, ito po yung tinutulog. At kinausap ko siya na masinsinan. Sinabi ko po sa kanya, Kuya AG, kung saan siya galing at bakit ngayon lang siya dumating. Sagot naman niya sa akin, Kuya AG, namamasayo daw siya. Dudubol kayo din siya para daw po sa pangangailangan ng aming. Ngunit hindi ko po sinabi sa kanya, Kuya AG, kung saan nakita ko siya doon pumasok sa bahay ng babae. At mahigit po 1 oras siya before lumabas. Pagkasabi niya lang sa akin, Kuya AG, na mayroon po siya naging customer at hinatid niya. Kasi nga daw po ay lasing. Doon ko na nalaman Kuya AG na naramdaman ko na yung kaba. At takot. Naliloko na pala ako ng aking asawa. Nagkunwari ako Kuya AG na walang nalaman sa mga araw na yon. Hindi ko talaga binigyan ng masamang pag-iisip kasi ako ay may tiwala sa kanya. Nabukasan naman po Kuya AG, pumasok po ako ng maaga kasi nga marami pong bumibili kung saan doon po ako nagtatrabaho sa aming bakery. Hindi ko naman po alam, Kuya AG, na pagising ko, wala na pala doon ang asawa ko sa akin tabi. At yun, iniwan ko na lang yung aking anak, aking nanay, kasi sa kabilang kwarto lang naman ko. Din sa mga araw na yung Kuya AG, tanda ko pa talaga yung nangyari yung araw na yun. At pagkalabas ko po galing ng trabaho, dumiritso na po ako doon kung saan nakita ko ang aking asawa na hinahatid niya ang babae na sinasabi niyang lasing. Nakabang na po ako doon kasi yung katabi lang po ng bahay kung saan hinahatid ng asawa ko yung babae ay tindahan. Hindi ka tumago at uminom ng soft drink. Bandang alas 6 po ng hapon, ako po'y umuwi na. At naghintay ako kung saan doon sila nakikita o hinahatid yung babae. Siguro sa katagalan ko paghintay sa kanang Kuya AG, siguro nasa 30 minutes before sila dumating. Yan na naman. Kaya ng dati, binuksan yung gate at pinasok yung taika ng pajak.
Naghintay po ako kay G hanggang mga 7:30 po ng gabi. Talagang hindi po ako umalis. Andun na po ang kalungkutan at pangihinayang na kung saan nangangarap kami na magiging masayang pamilya. Nangangarap kami na umunlad kasama ng aming anak. Walang ibang hinanais o hinihiling kundi mamuhay ng masaya kasama ang aming mahal sa buhay. Gusto kong katukin ang gate na kung saan nandoon sila. Gusto kong batuhin yung bahay na kung saan nandoon sila sa loob.